So mayroon na namang motor na hinatak sa atin mga katropa, NMAX 2020. Keyless to mga katropa, at ang naging problema niya, bigla na lang tumirik sa daan, hindi mapaandar ng may-ari. Kaya ang ginawa niya, hinatak na lang niya dun sa pinakamalapit na shop na mapupuntahan. Tapos dun sa shop na pinaghatakan niya mga katropa, tinignan yung fuse kung may pumutok dahil hindi nga mapindot dun sa button nung kanyang keyless, hindi masusi. Nung na-check nila, walang pumutok na fuse at wala namang grounded. Ang sinabi nung unang pinagdalhan, hindi nila magagawa dahil nga hindi nila sanay gawin yung keyless, hindi nila alam kung paano gawin. Kaya hinatak na naman doon sa kabilang shop, at doon medyo marunong daw yung gumawa ng konti. At chinek nila yung mga wiring niya, chinek lahat ng possible na problema, at sa bandang huli, ang sinabi nung huling pinagdalhan, baka daw yung problema ng motor niya na ay computer box, kasi hindi na daw na detect yung mismong remote ng kanyang keyless, kaya hindi masusi. So, sabi niya kailangan palitan ng computer box para gumana yung uli yung kanyang keyless. Kaya yung may-ari medyo humingi ng second opinion dahil medyo malaki nga at mahal yung buong computer box, tapos yung keyless assembly niya medyo mahal. Kaya ang nangyari, nag second opinion siya sa atin, baka sakaling magagawa. So heto mga katropa, marami na ako na-encounter ng ganitong keyless na yung bigla na lang namamatay at tapos hindi mo na may susi doon sa kanyang susian. Kahit magpalit ka ng battery ng remote, ganun pa rin. Magpalit ka ng bagong battery ng motor mo, ganun pa rin, hindi mo pa rin masusi. Kaya minsan ang madalas na pinagbibintangan nila yung buong keyless assembly o yung kanyang computer box. Pero alam nyo ba mga katropa na mayroong isang madaling paraan para maayos yung ganitong klaseng problema, mapa Honda man yan or mapa Yamaha. Mga katropa, kung gusto nyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede nyo akong sadyain sa aming shop dun sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin nyo lang yung CSI Lingayen, diretsuhin nyo lang yon hanggang makita nyo yung tulay ng bahay. Ito na yung tulay ng bahay, lagpasan nyo lang yung tulay na ito. Pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. Pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters, nasa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. So dito mga katropa, kahit pindutin natin yung kanyang button, ayaw talaga gumana, walang panel na lumalabas dito. Naglalak siya, ayaw tumuloy kahit isusi mo. Sa remote niya, good naman yung kanyang battery, bagong palit. Okay, try natin. Nag-flashing siya ng 2 beses. Ayaw pa rin talaga, mahigpit. Hindi nagbubukas yung kanyang keyless, hindi nagtitrigger. Kapag naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema at gusto nyong buksan yung kanyang U-box, meron ditong susian sa bandang ilalim. Manual na bukasan ng kanyang compartment dito. Medyo maputik nga lang yung susian ni boss dito. Yan, isusi nyo lang. May extra susian na bibigay ng kasa para mabuksan nyo ng manual yung kanyang upuan. Yan, tapos ito yung kanyang battery. Nagpalit na daw sila ng bagong battery. Yung SiPower yung pinalit nila. Yan, bagong-bago pero hindi pa rin nila mapaandar. So ibig sabihin, good pa yung dating battery ng motor ni boss. Sabit muna natin dito yung ano niya, keyless niya. Tapos dito pala mga katropa, kung mapapansin nyo, sa kabilang side, sa bandang right side, makikita nyo itong maliit na box na ito. Ito yung pinaka-box ng ating Y-Connect. Mas makakabuti mga katropa kung aalisin nyo na to dahil itong box na ito, minsan ito yung nagpapalubat sa ating motor at 24 oras na kumukonsumo to. Kaya ang motor natin minsan nalolobat. Pero hindi ito yung problema kung bakit hindi gumagana yung keyless na motor. So ako inaalis ko na yun para di malobat. Yan, wala pa rin. Kahit anong gawin, matigas talaga, ayaw. Ganitong klaseng problema mga katropa, yung madalas ayawan ng ibang shop, maski kasa, pag ganitong na-encounter na yung problema sa customer, inaayawan nila. Yung remote niya, try natin, bagong battery ito. Okay. Pag nag-flashing siya ng 2, try natin.
Ayaw pa rin. Kapag ganito mga katropa, yung ma-encounter nyo sa inyong customer, huwag nyo agad papalitan ng computer box at ng buong keyless assembly. Para magawa natin mga katropa yung ganitong klaseng problema, pumunta lamang kayo dito sa part ng ating battery. At dito sa part ng battery, mahahanap nyo yung module ng ating keyless. So heto yung pinaka-module ng ating keyless mga katropa. At yung kabilang tinanggal natin kanina, yun naman yung Y-connect. Dito nagko-connect yung ating remote sa module na ito. Siya yung magpipick up ng signal dun sa ating remote at hindi yung computer box. So ang gagawin natin dito mga katropa, aalisin natin sa socket yung ating module. Kapag naalis nyo na yung module doon sa socket, ang kailangan pa natin dito mga katropa ay test light. So napaka-importante ng test light kapag tayo nagtutroubleshoot para hindi natin nahuhulaan yung ating trabaho. Sa socket ng module mga katropa, ang hahanapin nating supply ay positive. Kaya yung test light clip natin ilalagay natin sa negative ng ating battery. Pwede kayong kumuha ng negative sa mismong battery natin or pwede rin kayong mag-body ground. Negative pa rin yung body ground. Kaya kahit saan nyo ilagay yung test light clip nyo, sa negative ng battery o sa body ground, walang problema. Basta yung test light clip natin ilalagay nyo sa negative. Pagkatapos nating mailagay yung test light clip natin sa negative ng ating battery, dito naman tayo sa socket ng ating keyless module. Dito sa socket ng keyless module mga katropa, kailangan tanggalin natin tong cover na to para ma-expose natin yung wire na ito troubleshoot natin. So heto na yung mga wire ng ating keyless module mga katropa, pero dito sa socket ng ating keyless module, isang wire lang yung ito troubleshoot natin. Hanapin nyo lamang dito yung solid na red wire. Ito. Yan, yung solid red wire mga katropa, walang stripe kasi yung mga ibang red wire dito mayroong stripe na nakalagay katulad nun, red na mayroong lining na white, tapos white na mayroong lining na red. Ang hahanapin natin dito ay yung talagang solid na red wire. Itong solid red wire mga katropa, galing ito mismo sa positive ng ating battery. Kahit hindi nakasusi yung ating motor, nasusupplyan niya ng positive yung ating red wire sa socket ng ating module. Pero syempre, bago tumawid yung ating positive sa module, dadaan muna siya doon sa fuse dito sa harapan. From battery, dadaan ng fuse, tapos tatawid dito sa ating module, yung positive niya. Ngayon mga katropa, kadalasan sa mga modelong motor, sa mga bagong motor, nagkakaroon ng problema yung wiring. Halimbawa na lang dito, hindi naman putol yung fuse, hindi naman grounded, at hindi pumutok, pero walang supply na positive na nanggagaling dito. Yung pala, yung ibang mga modelong motor ngayon mga katropa, kahit bago, pag tutuntunin mo yung wire niya, or bubuksan mo kahit 4 na buwan pa lang, nangingitim na yung kanyang kulay. Halos hindi na purong tanso yung ginagamit nila, mapa-branded man or China na motor. So ang gagawin natin mga katropa, dito sa socket ng keyless module, yung red wire dapat pag tineslate natin yan, iilaw at mayroong positive supply na gumagapang dito. Kahit hindi nakasusi yung ating keyless, dapat mayroong positive supply na gumagapang dito sa red wire ng ating socket. So standby supply yung mga katropa, nag-aabang lang yan ng remote ng keyless mo. So para mateslate natin mga katropa itong red wire, pwede nating balatan dito sa wire, or pwede nyo rin sundutin dito sa kanyang socket. Hanapin nyo lang katapat ng red wire, ito yung kanyang katapat. Pwede nyo isundot yung ating socket dyan. Pero sa akin mga katropa, yung ginagawa ko, binabalatan ko talaga yung wire para masigurado ko kung may supply talaga ng positive yung ating red wire. So heto na mga katropa, yung red wire ng ating socket, binalatan ko na siya para masigurado nating matetest light natin mabuti. Yung test light clip natin nasa negative pa rin dahil positive yung hinahanap natin o positive yung tinetest light natin. Ngayon, kapag tineslate natin yung red wire ng socket ng ating module, dapat umilaw. So walang ilaw mga katropa, ang ibig sabihin yan, hindi nasusuplayan ng positive itong ating red wire, kaya hindi gumagana yung ating module at hindi niya rin napipick up yung ating remote dahil walang positive na pumapasok dito sa ating red wire. At heto yung madalas na problema ng Yamaha at Honda dahil yung mga wiring na ginagamit dito hindi na purong tanso, kaya ang nangyari dito, ang possible na problema dito sa bandang gitna or somewhere sa harness ng ating motor, putol yung ating red wire dahil hindi naman pumutok yung fuse at hindi naman grounded. Kaya yung pinaka-possible na problema ng motor ni boss dito sa kanyang harness, naputol yung red wire ng ating keyless module. Isa sa mga dahilan bakit napuputol, nabubulok yung wire. Pangalawa, pinapasok ng tubig yung harness. Kaya ang nangyayari, nagkukorrosion yung mga wiring niya at magtagal-tagal napuputol na mismo yung wire. So dalawang possible na solusyon yung gagawin natin dito mga katropa para magawa natin yung ganitong klaseng problema. Una, kailangan yung tanggal
tanggalin yung mga kaha, laslasin yung wire o laslasin yung harness para makita nyo kung saan bang parte naputol yung ating red wire. Yun nga lang, medyo dudumi yung harness kasi pag hindi mo nasauli na maigi yan, lalong papasukan ng tubig yan. Kung yung silyado na napasukan ng tubig, yung pa kayong lalaslasin mo, lalong papasukan ng tubig. So prone na naman siya doon sa corrosion. At syempre, hindi na magandang tignan yung ating harness. Pero na depende pa rin yung mga katropa, basta pag nilaslas nyo yung harness nyo, make sure na silyado mabuti para maiwasan uli na pumasok yung tubig sa loob ng harness. Pero sa akin mga katropa, ang ginagawa ko rito kapag walang positive supply itong red wire ng socket ng ating module, ang ginagawa ko rito hindi ko na nilalaslas, ang ginagawa ko na lang, pinuputol ko na lang yung buong red wire para hindi na natin magalaw yung buong harness at ma-preserve pa natin yung harness natin. Tapos yung red wire na galing mismo ng socket, yun yung gagamitin natin. Pagkatapos natin maputol yung red wire doon sa ating socket, kailangan natin ng fuse box. Kahit anong fuse box ang gagamitin nyo, walang problema. Pero mas recommended ko yung 10 amperes na fuse box, tapos ganitong klaseng fuse box yung bibili nyo. Heavy duty yung ganitong klaseng fuse box. So ang gagawin natin dito mga katropa, yung isang wire ng fuse box, ilalagay natin sa mismong red wire na pinutol natin, yung papuntang socket ng ating module. Ganyan, yung isang wire ng ating fuse box. Tapos kailangan natin dito ng isang I-terminal para malinis tignan or malinis yung ating pagkaka-wiring. Yung I-terminal natin dito naman sa kabilang wire ng ating fuse box. Tapos ilalagay natin sa positive yung ating I-terminal para mapasukan ng positive yung red wire ng ating keyless module. Yun yung gagawin natin mga katropa. So heto na mga katropa yung ginawa natin. Yung red wire papunta dun sa keyless module, nilagay natin sa isang wire ng ating fuse box. 10 amperes yung fuse box natin. Tapos yung isang wire ng ating fuse box, nilagyan natin ng I-terminal pero hininang natin para fix yung kanyang contact at hindi naglulos. Tapos ilalagay natin ito doon sa positive ng ating battery. So heto na yung ginawa natin, pati yung mga ibang wire dinami na natin, inorganize na rin natin. Tapos yung module ng ating keyless, pwede na natin isauli doon sa kanyang socket para matesting na natin yung motor kung gagana na. Okay, subukan na natin. Sarado natin yung upuan. So kung kanina hindi siya mapindot, ngayon yun no, di ba? Effective, di ba mga katropa? Busina niya. Yun no. Oh, may voltmeter na rin siya, panda rin natin. Yun no, suwabing-suwabing mga katropa. Good na good yung ating pag-troubleshoot dito sa motor ni boss na akala ng iba mahirap gawin, akala ng iba computer box, akala ng iba buong keyless assembly na. Ganun lang kasimple mga katropa kung bakit nasusolve ko yung mga ganitong klaseng problema na hindi masolve ng iba at doon sa kasa. Ganun lang kasimple at ganun lang yung ginagawa ko. So dito pala mga katropa, meron siyang TCS na tinatawag, traction control niya. Pwede nyo patayin yan kapag palyado. Ino-off lang yan. Dito sa kanyang mismong mode, doon yung ma-off yan. Alright mga katropa, patayin natin. Tapos i-on natin kung mag-on uli. Yun oh, good na good oh, pati busina oh. Diba? Ganun lang yung gagawin nyo mga katropa, masusolve nyo na agad yung ganitong klaseng problema. At yung mga keyless na hindi umaandar, mapahonda o mapayama, hanapin nyo lamang yung red wire. Kailangan mayroong positive na dumadali doon kahit na hindi nakasusi yung motor, okay? So sa ganyang paraan, masusolve nyo yung problema. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana magamit nyo ito sa inyong panghanap buhay o sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pag-wiring.